100 taon na ang nakalipas. Ang mga dimensional rift ay bumukas sa kalangitan at nagsilabasan ng mga halimaw. Ang mga ordinaryong sandata ay hindi makayang puksain ang mga ito. Patuloy na bumukas ang mga dimensional rift na nagbanta sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kasama ng mga halimaw ay ang paglabas ng misteryosong enerhiya na nagsimulang sumanib sa mga tao. Tinawag itong awakening, ang prosesong nagbibigay sa mga ordinaryong tao ng makapangyarihang kakayahan o talents na gagamitin sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Kaunting bilang lamang ng mga tao ang nakapag-awaken sa kanilang kapangyarihan. At sa gayon ay nagsimula ang Era of Talents. Si Ye Chan ay kakagising pa lang ng kanyang talent. Binuksan niya ang kanyang mga mata pagkatapos ng masakit na proseso. Sinulyapan niya ang batong tumutukoy sa antas niya. Mayroon lamang siyang mahinang talent. Malaki ang kanyang pagkadismaya. Hindi niya mapoprotektahan ang kanyang kapatid na babae gamit ang mababang level ng kakayahan. Nagsinungaling na lang siya nang tanungin siya ng kanyang kapatid. Siniguro niyang magiging malakas siyang martial warrior sa kanyang nakuhang talent. Masaya namang naniwala ang babae sa kanyang kuya at pinagluto nito ng masarap na pagkain upang magdiwang. Habang palabas ng kanyang kwarto ang kanyang kapatid, biglang may sumulpot na status window sa kanyang harapan. Napapaloob dito ang pangalan, talent level, at ang talentong mayroon ang kapatid niyang si Yeyu. Laking gulat ni Ye Chan sa kanyang nadiskubre. Biglang hinila ni Yeyu ang kamay ng kanyang kuya upang akayin na itong kumain ngunit isang pop-up na naman ang lumabas. Meron ng bagong salitang nakatatak sa tapat ng talent ni Yeyu. Copyable, sabi dito. Gusto mo bang kopyahin ang kanyang talento? Yes or no? Ang sunod namang lumabas na notification. Laking pagtataka ni Ye Chan. Teka, maari ba akong makakopya ng kahit sinong talento? Isip nito. Baka nga meron pang pag-asa ang kanyang low-class talent. Patuloy siyang napag-isip habang nasa hapagkainan na sila ng kanyang kapatid. Pinili naman itong hindi kopyahin ang kanyang talento kahit isa pa itong rare talent. Kailangan niyang masubukan ang kanyang talent copy skill sa ibang tao. Lumabas siya ng bahay upang masubukan na ito. Gamit ang kanyang talent, meron itong kakayahan na mag-scan sa mga taong awakened sa distansyang 3 metro. Kaya rin itong tukuyin ang level ng kanilang mga talent. Puro mga mahihina ang kanyang nahanap sa kanyang paglakad kaya nakapagdesisyon si Ye Chan na pumasok sa akademya. Doon sigurado maraming malalakas na talents. Nakalipas ang ilang araw, nasa akademya na si Ye Chan kasama ang kaibigan niyang si Zhang Bao. Sumasailalim sila sa isang body training upang maging martial apprentice. Bago maging isang martial warrior ay dadaan muna ang isang estudyante sa pagka-martial apprentice. Ngunit kahit isang simpleng teknik ay di nila makayang gawin. Galit na ang kanilang guro dahil marami nang nawalan ng malay at wala pa ring nakakagawa ng air vortex skill. Si Ye Chan na lang naiwang nakaupo ngunit kahit siya ay di rin nagawang magtagumpay sa ensayo. Nagtapos ang kanilang klase at sinabihan sila ng guro na gayahin si Chen Dong at gawin siyang inspirasyon. Tinanong ni Ye Chan si Zhang Bao kung sino si Chen Dong habang naglalakad sila sa campus. Isa pala siyang estudyante sa akademya na hinahangaan dahil sa kanyang kahusayan. Isang buwan pa lang ay naging martial apprentice na ito at ngayon ay kinuha mismo ng prinsipal upang maging personal na disipulo. Pinagyabang pa ni Zhang Bao ang autograph na nakuha nito kay Chen Dong. Habang nag-uusap sila ay napansin nilang tila merong may pinagkakaguluhan ang mga estudyante. Andoon pala si Chen Dong, napapaligiran ng mga gustong magpa-autograph sa kanya. Biglang tumakbo si Zhang Bao upang magpa-autograph ulit. Laking ngiti naman ni Ye Chan dahil nakita na niya ang perpektong tao upang masubukan ang kanyang talent. Sabik siyang lumapit sa pinagkakaguluhan ng mga estudyante. Sa wakas ay nakahanap na siya ng mid-tier skill na pwede niyang kopyahin. Gaya ng isang celebrity, si Chen Dong ay nagpunta doon upang maghikayat sa mga kapwa estudyante na mag-aral ng mabuti. Tumanggi siyang bumigay ng autograph ngunit humiling si Ye Chan na kahit makipagkamay sana. Pumayag naman ito. Masayang nakipagkamay si Chen Dong sa mga tagapaghanga niya. At ngayon ay pagkakataon na ni Ye Chan na hawakan ang kanyang kamay. In me power. Sinabihan siya na mag-aral ng mabuti at nagdikit ang kanilang mga kamay. Isang sandaling normal lang mangyari ngunit para kay Ye Chan ay isang malaking pagkakataon ang naganap. Tagumpay ang kanyang pangungopya. Pumunta siya sa isang liblib na lugar upang maingat na gawin ang fusion ng kanyang bagong kuhang talent. Pinalibutan siya ng enerhiya, ngunit sa gitna ng proseso ay biglang nanakit ang kanyang dibdib. Napahawak siya sa puso niya sa sakit. Pakiramdam niya ay mamamatay siya sa proseso ng pagsasanib.
Pawisan siyang nakaupo sa dilim. Sa wakas ay natapos din ang fusion. Sulit ang sakit na pinagdaanan niya dahil tagumpay ang proseso. May lumabas na notification. Mukhang may cooldown na 30 days ang copy skill para magamit niya ulit. Nabigla siya. Ang kakayahang ito ay hindi kapani-paniwala. Kung gayon, maaari siyang makakopya muli ng isa pang skill. Sinubukan niya ang body training technique na nabigo nilang gawin. Isang air vortex ang lumitaw sa kanyang harapan. Napakadali ng gawin ang technique dahil sa mid-tier talent na nakuha niya. Dahil dito, hindi lang martial warrior ang pwede niyang abutin. Kahit elite o higit pang antas ay makukuha niya gamit ang skill na to. Lumipas ang isang buwan. Naglalakad si Ye Chan sa syudad nang biglang merong umataking halimaw. Isa itong Silver Moon Wolf at napatay nito ang ama ng batang nakasalubong niya sa daan. Ito ang unang pagkakataong makakita si Ye Chan ng halimaw at sa malapitan. Nagsitakbuhan naman ang mga tao sa palibot. Matapos lapain ng Silver Moon Wolf ang tao ay ang anak nitong babae naman ang nakita. Mabilis na sinagip ni Ye Chan ang bata na hindi maabot ng halimaw. Sa kanyang antas, hindi pa niya maaring labanan ng makapangyarihang hayop. Sa kabutihang palad, isang estranghero na may dalang espada ang sumagip sa kanila. Hinampas niya ang kanyang malaking espada at nahati ang lupa. Naiwasan ng lobo ang kanyang pag-atake at nagbigay ng nakakatakot na ungol. Humingi ng paumanhin ang estranghero sa pagiging huli sa pagdating. Ang pangalan niya ay si Captain Gale Wolf. Sinabihan niya si Ye Chan na protektahan na lang ang bata dahil siya na ang bahala sa halimaw. Mabilis siyang sumugod sa mabangis na lobo at sunod-sunod na umatake. Ngunit napakabilis ng lobong umiwas sa lahat ng kanyang pag-atake. Mabuti na lang at dumating na ang kanyang mga kasamahan. Pinagtulungan nilang puksain ngayon ang halimaw. Mailap pa ring umiwas ang lobo sa kanilang pinagsama-samang pag-atake at dumiretso sa captain. Mabuti at nakaabang naman siya sa pagsugod nito. Mabilis ding rumesponde ang kanyang kasamahan at sa wakas ay nasaksak nito ang lobo. Ngunit dahil sa pinsalang natamo nito, inilabas ng lobo ang kanyang skill. Ang Bloodburst mode, kung saan mag-iiba ito ng anyo at mas lalo pang lumakas at bumilis. Ginamit nito ang pagkakataon upang tumakas. Kampante naman si Captain Gale Wolf na hindi ito makakalayo. Sa di kalayuan, may nakaabang na palang isa pang kasama ang grupo. Siya ay isang archer. Naasinta na nito ang tumatakas na halimaw. Binitawan niya ang kanyang palaso at tinamaan ng Silver Moon Wolf. Humanga si Ye Chan sa lakas ni Captain Gale Wolf at sa teamwork nila. Ngunit meron siyang nakitang mas kawili-wili. Ang kanyang mga mata ay nandilat pagkakita sa status window ng halimaw. Hindi siya makapaniwala. Kahit ang skills ba ng mga halimaw kaya niya ring kopyahin. Biglang gumalaw ang paa ng lobo. Hindi pa pala ito namatay. Pilit na tumayo ang sugatang lobo. Napasigaw naman ang captain nang mapansin niyang buhay pa pala ang kalaban. Bumalik sila sa formation upang tapusin ang halimaw. Sinigawan niya si Ye Chan na umalis sa lugar upang hindi sila masaktan. Ngunit iba ang nasa isip nito. Ito na ang kanyang pagkakataon dahil mahina na ang lobo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa halimaw at binigyan ito ng malakas na suntok. Sunod-sunod naman ang paglabas ng notification na tagumpay ang kanyang pagkopya. Umatake siya ng umatake hanggang hindi niya namalayang napatay na pala nito ang lobo. Duguan ang kanyang kamay at mukha ngunit ang importante ay nakuha niya ang skill. Pagkatapos ay dahan-dahan nilang nilinis ang lugar at dinala ang bata upang maalagaan. Natuwa naman si Ye Chan sa mga salita ng captain na umaasang makita siyang muli naganap ng martial warrior at sumali sa kanilang squad. Sa bahay, agad na nilinis ni Ye Chan ang mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan. Sinilip niya si Yeyu na natutulog ng mahimbing. Matagal nang nawala ang kanilang mga magulang kaya malaki ang responsibilidad ni Ye Chan na protektahan ang kanyang kapatid. Kailangan niyang maging malakas sa lalong madaling panahon. Binuksan niyang muli ang status window ng Silver Moon Wolf. Nagdadalawang isip pa siya. Maliban sa napakasakit na proseso ng fusion, hindi niya alam ang magiging resulta kung isasanib niya ang skill ng halimaw sa kanya. Baka maaring ikamatay niya pa ito. Ngunit wala siyang mararating kung mahina siya. Kailangan niyang gawin ito. Kumuha siya ng piraso ng tela at kinagat ito bilang paghahanda sa parating na kalbaryo. Sinimulan niya ang fusion. Muli na naman niyang naramdaman ang matinding sakit. Tila ang mga buto niya ay mabibiyak. Naramdaman niya ang kanyang mga paang nababali. Kailan ba matatapos ang fusion? Baka palpak ang resulta, isip ni Ye Chan. Bigla siyang bumangon sa sahig. Dumating na ang umaga. Hindi niya masyadong matandaan ang mga pangyayari noong gabi. Sinuri niya ang kanyang paa. Wala namang palatandaan ng pagkabali. Sinubukan niyang sumipa.
Napakabilis ng kanyang galaw at tila merong lumabas na pulang enerhiya kasama ng malakas na sipa niya. Napansin niyang napakagaan na ng katawan niya. Lumabas na ang notification sa pagkopya. Tagumpay ang fusion. Nadagdag ang skill ng Silver Moon Wolf na speed talent. Kailangan niyang masubukan ito. Sa labas ng akademya, ang pulang enerhiya na kaparehas sa Silver Moon Wolf ay nakasunod sa mga yapak ni Ye Chan. Napakatuloy ng kanyang pagtakbo na parang sa isang idlap ay nakarating na siya sa kabilang parte ng kagubatan. Nasiyahan si Ye Chan sa kanyang panibagong abilidad. Ang kanyang bilis ay maaari nang maihahambing ngayon sa isang martial warrior ngunit ang kanyang kabuuang kapangyarihan ay kulang pa rin. Kailangan pa niyang makahanap ng paraan upang mapalakas ang kanyang cultivation speed. Habang siya ay nagme-meditate, nahanap siya ni Zhang Bao at binati. Napansin ng kanyang kaibigan na tila lalong lumakas na ang katawan nito. Inamin naman ni Ye Chan na naabot na niya ang level nag-martial apprentice. Gusto mo bang mas lumakas pa? Tanong ni Zhang Bao. Uminom ka ng monster blood, palihim na sabi nito kay Ye Chan. Kaya pala mabilis ang paglakas ni Zhang Bao dahil umiinom siya ng dugo ng halimaw. Biglang naisip ni Ye Chan ang Silver Moon Wolf. Kung sa gayon ay maari na sana siyang makakuha ng dugo at lalo pang lumakas. Pagkatapos ay binigyan siya ni Zhang Bao ng impormasyon kung saan makakakuha ng monster blood. May bagong bukas raw na wild zone sa labas ng syudad. Ang lugar na ito ang gagamitin sa parating na pagsusulit ng 5 malalaking akademya at ang premyo ay ang monster blood. Nainganyo si Ye Chan sa posibilidad. Dahil dito, inimbita siya ni Zhang Bao upang maging parte ng kanyang squad at sabay na kunin ang pagsusulit. Ngunit nagdalawang isip pa si Ye Chan. Kung sasabay siya sa ibang estudyante ay baka malantad ang kanyang copy skill. Kaya mas mabuting mag-isa na lang siya. Nadismaya si Zhang Bao sa pagtanggi ng kaibigan ngunit sinabi niyang magiging magkaibigan pa rin sila. Nakalipas ang isang buwan, pumunta si Ye Chan sa admin office ng akademya upang mag-sign up sa exam. Nagdududa pa ang instructor noong una, ngunit dahil naabot na ni Ye Chan ang kwalifikasyon ay pumayag din ito. Tinapon pa niya sa mukha ni Ye Chan ang form na kailangan lagdaan upang hindi sila maging responsable sa pagkamatay nila habang nasa exam. Posibleng masugatan o mamatay sa panahon ng pagsusulit ngunit kampante si Ye Chan. Panahon na ng pagsusulit. Ang lugar na pagdadausan ay isang lungsod na nawasak dahil sa pagsalakay ng mga halimaw. Tanging mga mababang uri na halimaw na lang ang nakatira. Ngunit hindi lang halimaw ang kanilang kakalabanin sa pagsusulit. Kalaban rin nila ang kapwa estudyante sa kabilang akademya. Nagtipon-tipon ang mga miyembro ng 5 akademya sa isang lugar. Naroon din ang henyo ng First Academy na si Mo Shobei. Napansin niya ang mga partisipante ng Fifth Academy kung saan naroon sina Ye Chan at Zhang Bao. Isa siyang aroganteng anak ng pamilyang Mo. Tinuring niya mga mahihinang klase ang mga estudyante ng Fifth Academy at nararapat lang sila'y matalo. Habang nag-uusap si Ye Chan at Zhang Bao, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa First Academy. Tila isang estudyante sa kabilang akademya ay gustong makipagharap kay Mo Shobei. Siya pala ay si Li Yunxing, ang henyong estudyante ng Second Academy. Meron silang nakaraang laban kung saan natalo siya ni Mo Shobei, dagdag pa ni Zhang Bao. Sinaway sila ng kanilang instructor na huwag maging maingay. Ngunit si Ye Chan ay nagpahayag ng kanyang suporta at nag-cheer kay Li Yunxing na talunin ang mayabang na si Mo Shobei. Agad namang nahiya si Li Yunxing sa kanyang narinig. Naudlot ang kanilang alitan nang biglang umanunsyo ang mga namamahala sa exam na bawal ang paglalaban sa labas ng wild zone kung saan sila nagtitipon. Napagdesisyonan ni Li Yunxing na ipagpapatuloy na lang sa loob pagsimula ng exam. Pumunta siya kung nasaan si Ye Chan. Naaliw siya sa kanyang ginawang pag-cheer sa kanya kahit hindi niya alam kung gaano kalakas si Mo Shobei. Dito nasilip ni Ye Chan ang status window ni Li Yunxing. Alam na niya agad ang kailangang gawin pagkakita niya ng mid-tier skill niyang sword talent. Nagkunwari siyang bumati kay Li Yunxing upang makipagkamay. Malugod namang tinanggap ni Li Yunxing ang kamay ni Ye Chan na walang kaalam-alam sa totoong motibo nito. Tagumpay na naman ang pangungopya, nakuha niya ang sword talent ni Li Yunxing. Pagkatapos ay nagsimula na ang exam. Binuksan ng mga instructor ang pasukan sa Wild Zone at naunang pumasok ang mga estudyante ng First Academy. Ang pagkasunod-sunod ng pagpasok sa exam ay base sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas na numero kaya pinakahuling papasok ang Fifth Academy. Si Zhang Bao at Li Yunxing ay umalis na upang hanapin ang kanilang kagrupo at naiwan na si Ye Chan mag-isa. Nang makita niyang wala ng tao sa paligid, agad na tumakbo si Ye Chan sa kagubatan. Kailangan niyang makahanap ng lugar kung saan hindi siya magagambala upang gawin ang fusion.
Sa gitna ng kagubatan, sinimulan niya ang pagsasanib ng sword talent. Sa pagkakataong ito, unti-unti na niyang nakasanayan ang sakit ng proseso. Tiniis niya ang sakit hanggang sa dahan-daang natapos ang fusion. Tumayo siya at kinuha ang espada upang subukan ang bagong talent. Nagpalabas siya ng sunod-sunod na atake sa mga puno sa paligid. Ang mga laslas niya ay parang hangin na humihiwa sa malalaking puno. Tagumpay ang kanyang pagkopya sa sword talent at handa na siya sa exam. Nakapasok na ang 4 na akademya sa Wild Zone at panahon na ng 5th Academy. Sa panahon ng exam. Sa loob ng Wild Zone, mag-isang naglalakad si Ye-chan. Isang dambuhalang ahas agad ang una niyang nakasagupa. Walang takot na binunot niya ang kanyang espada upang harapin ito. Walang hirap na nilaslas niya ang leeg ng ahas. Kinuha niya ang mata ng halimaw bilang katibayan sa pagpatay nito. Ayon sa mga alituntunin ng pagsusulit, kung mas marami kang mapapatay ay mas tataas ang iyong ranggo. At ang halaga ng gantimpalang makukuha ay nakadepende sa ranggo na makukuha mo. Malayo pa ang aakyatin ni Ye-chan upang tumaas ang kanyang ranggo. Lumipat siya sa ibang lugar upang makahanap pa ng mga halimaw. Bigla siyang napahinto nang narinig niyang merong humihingi ng tulong. Ang kanyang kaibigang si Zhang Bao pala ay napapalibutan na ng mga lobo. Kailangan niyang gumawa ng paraan upang maligtas siya. Kinuha niya ang kanyang pana at tinamaan ng sumasalakay na lobo. Nagulat si Zhang Bao pagkakita niya kay Ye-chan na sumaklolo sa kanya. Tinanong siya ni Ye-chan kung papayag siyang mapunta sa kanya ang mga puntos kung papatayin niya lahat ng mga lobo. Nagduda pa si Zhang Bao kung kakayanin ba ni Ye-chan ang mga halimaw sa kanyang taglay na lakas. Ngumiti na lang si Ye-chan habang binalot siya ng pulang enerhiya. Ginamit niya ang speed talent na nakuha niya sa Silver Moon Wolf. Kasabay ng sword talent ni Li Yunxing, tinapos niya ang mga lobo sa isang idlap. Hindi makapaniwala si Zhang Bao sa kanyang nasaksihan. Tila napakisap lang siya ay namatay na agad ang mga halimaw sa kanyang harapan. Inisa-isang kinolekta ni Ye-chan ang mga parte ng halimaw na kailangan sa exam. Hindi na nakipagtalo si Zhang Bao at pumayag itong kunin na lahat ng kanyang tagapagligtas. Nawala na ito ng pag-asa dahil sa hirap ng exam at nagpasyang sumuko na lang. Kailangan niya ring tulungan ang mga kasamahan niya sa squad na malubhang nasugatan. Maswerteng ang nabuhay pa siya. Sumang-ayon naman si Ye-chan sa desisyon niya. Bago siya umalis ay binalaan siya ni Zhang Bao tungkol sa isang pseudo beast. Sila ang mga halimaw na nasa ikalawang level kasunod ng normal na halimaw. Sinabi ni Zhang Bao na merong pseudo beast na ahas malapit sa lugar. Ito'y may halagang 500 points kung mapapatay. Bigla itong nakakuha ng pansin kay Ye-chan. 500 points baka mo. Tinuro ni Zhang Bao ang direksyon kung saan huling nakita ang halimaw at mabilis na pinuntahan ito ni Ye-chan. Sa halagang 500 points siguradong makukuha niya ang unang ranggo. Dali-dali siyang tumakbo sa lugar gamit ang speed talent. Ngunit ang nadatnan niya ay isang karumal-dumal na tanawin. Ang mga patay na katawan ng mga estudyante ng First Academy ay nakahilata sa daan. Sa di kalayuan ay may malaking pagsabog. Pinuntahan ni Ye-chan ang lugar na napapalibutan ng apoy. Doon ay nakita niya ang natitirang mga estudyante ng First Academy kasama ang mayabang na si Mo Shobei. Pinagtutulungan nilang puksain ang pseudo beast na may anyong kalahating ahas at katawan ng demonyo. Nakahanap ng pagkakataon si Mo Shobei upang umatake. Gamit ang kanyang espada, tinusok niya ang ulo ng halimaw. Sakto ang kanyang pagkatama ngunit nakaganti pa ang halimaw ng isang hampas gamit ang buntot nito. Natapon sa malayo si Mo Shobei ngunit di na niya inalintana dahil sigurado na siya sa makukuhang puntos. Nakahimlay na ang pseudo beast dulot ng matinding pinsala. Nagdiwang ang First Academy sa kanilang tagumpay. Samantala, si Ye-chan na nagmamasid sa di kalayuan ay nadismaya sa mga pangyayari. Nais niya sanang siya ang makapatay at makakuha ng puntos. Ngunit biglang nagising ang halimaw. Nag-activate ang kanyang blood burst. Inatake nito ang nakapaligid na mga estudyante at mabilis na tumakas. Hindi lang pala ito isang pseudo beast ngunit isang high-level na halimaw. Nagdalawang isip ang mga natitirang estudyante ng First Academy matapos malaman ang tungkol dito. Ngunit hinimok sila ni Mo Shobei sa kaalamang 1,000 points ang makukuha nila kung mapupuksa nila ito kaya napilitan sila. Sa kalagayan nito, hindi nila maaring hayaan na iba ang tumapos sa sugatang halimaw. Isang malaking ngiti ang tumambad sa mukha ni Ye-chan. Sinong mag-aakala na isang halimaw na may halagang 1,000 points ang lalabas sa exam? Agad itong tumayo at ginamit ang maximum power ng kanyang speed talent. Pasensya na kayo ngunit mas mabilis ako sa inyo, wika niya.
Sumiglab ang pulang enerhiya sa kanyang katawan at sa isang saglit ay tila kidlat na tumalsik sa kabilang dako ng mga gusali. Hindi niya makita kung saan pumunta ang halimaw ngunit nag-iwan ito ng bakas ng kanyang dugo sa daan. Mabuti na lang at hindi pa nakarating ang mga estudyante ng First Academy. Sinundan niya ang bakas ng dugo patungo sa isang malaking gusali. Pagpasok ni Ye Chan, amoy na amoy ang masangsang na baho ng halimaw. Hinanap niya kung saan ito nagtatago. Nakita niya sa wakas ang pseudo beast. Ngunit ano ang ginagawa nito? Tila merong iniinom na likidong tumutulo galing sa kisame. Ano kaya ang likidong ito? Siguradong hindi ito normal na tubig, isip ni Ye Chan. Binunot niya ang kanyang espada. Saka ko naiisipin ang tungkol dyan pag nakuha ko na ang 1,000 puntos. Sumugod ito sa halimaw ngunit batid nito ang kanyang pag-atake. Agad na inatake si Ye Chan habang nasa ere siya. Mabuti na lang at nakailag siya. Mabilis na hinublot ni Ye Chan ang kanyang pana at inasinta ang mga mata ng halimaw. Sa pulang dalawang mata nito, ngayon ay maari na siyang lumapit at umatake gamit ang kanyang espada. Umilag siya sa atake ng halimaw at dumapo sa braso nito. Tinusok nga ang braso at simula dito ay tumakbo siya patungo sa katawan ng halimaw sabay hiwa ng kanyang nadadaanang laman. Nahati ang katawan ng halimaw na ikinamatay naman ito. Sa wakas ay napatumba ni Ye Chan ang napakalakas na pseudo beast. Inamin naman itong hindi niya makakayang tapusin kung hindi ito pinahina muna ng First Academy. Ngayong wala ng kalaban, pinuntahan ni Ye Chan ang misteryosong tubig na tumutulo sa kisame. Dahil wala siyang ideya kung ano iyon, kumuha na lang siya ng isang walang laman na bote para lagyan ng likido. Siguradong meron itong importansya dahil nakita niyang iniinom ito ng halimaw. Pagkatapos ay kinolekta na niya ang mga parte ng halimaw na kailangan bilang katibayan sa pagpatay nito. Importanteng makuha niya ang dugo sa puso at mga mata nito dahil malaki ang halaga ng mga to. Pagkatapos niyang makaipon ng sapat na likido, winasak niya ang pinanggalingan nito para walang ibang makakaalam. Sa mga nakuha niyang materyales ay siguradong makakamit na niya ang pinakamataas na pwesto. Makalipas ang ilang sandali ay nadatnan din ng First Academy ang pseudo beast na ngayon ay wala ng mata at ubos na ang dugo sa puso. Galit na galit si Mo Xiaobei sa pangyayari. Hinding-hindi niya hahayaang makatakas ang nagnakaw ng kanyang puntos. Samantala, si Ye Chan ay naroon lang sa dikalayuan at nagmamasid sa kanila. Kailangan niyang magtago muna hanggang matapos ang exam. Mabilis siyang umalis sa lugar upang humanap ng pagtataguan. 3 araw pa ang kanyang hihintayin kaya't sa natitirang mga araw ay dapat siyang tumutok sa pag-cultivate at pagpapalakas. Sa isang liblib na lugar, kinuha ni Ye Chan ang kanyang nakolektang dugo ng halimaw. Sabik na siyang subukan ito dahil sa sinabi ni Zhang Bao na lalo pang lalakas pag uminom ng monster blood. Tinikman niya muna ito, tila di niya masikmura ang nakakasuklam na lasa ngunit kailangan niya itong gawin kung gusto niyang lumakas at maprotektahan ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay sinubukan niyang mag-cultivate ng kanyang enerhiya. Napakabilis na ngayon ang kanyang cultivation speed na halos 4 na beses kesa dati. Pinagpatuloy niya ang paglilinang hanggang sa matapos ang 3 araw. Natapos na ang exam at nagsibalikan na ang mga estudyante upang ipasa ang kanilang nakuhang mga materyales. Ang henyo ng Second Academy na si Li Yunxing ay nakalikom ng 195 points. Humanga ang mga estudyante sa dami ng kanyang puntos ngunit dumating na ang mayabang na si Mo Xiaobei na may dalang malaking bag. Pinahiya niya ang nakuhang puntos ni Li Yunxing, di man lang daw nakaabot ng 200 points. Pagkatapos ay pinakita niya ang kanyang nakolekta. Naghahalagang 427 points lahat ang kanyang nalikom. Galit na inakusahan ni Li Yunxing si Mo Xiaobei na nagnakaw ng puntos ng ibang estudyante. Pero, wala namang pakialam si Mo Xiaobei dahil hindi naman bawal gawin sa exam. Binati siya ng kanyang kapwa estudyante dahil siguradong siya na ang makakakuha ng unang ranggo. Ngunit, sinabi niyang ang pinakamataas na pwesto ay merong 1,000 points. Tila wala nang naiwang estudyanteng papasa ng materyales sa exam. Mukhang si Mo Xiaobei na nga ang makakakuha ng unang pwesto. Ngunit may isang estudyanteng biglang paparating galing sa Wild Zone. Mga mata ng high-level monster at mga pangil ng lobo. 1,163 points lahat ang nakuha ni Ye Chan. Sa kanya ang pinakaunang ranggo at makukuha niya ang 3 bote ng monster blood at 100,000 pera. Natuwa ang mga estudyante sa Fifth Academy lalo na ang kaibigan niyang si Zhang Bao. Samantala, nakita na ni Mo Xiaobei ang nagnakaw ng kanyang puntos. Inutusan nito ang alagad na kunin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Ye Chan.
Ipinagmalaki ni Zhang Bao ang kanyang kaibigan na nagbigay ng karangalan sa kanilang akademya ngunit hindi natuwa ang instructor. Alam ng lahat kung gaano kadelikado ang kumontra sa pamilyang Mo, kaya nanganganib ang buhay ni Ye Chan. Natapos ang kanilang exam at pinarangalan ang 3 pinakamataas na nakakuha ng marka. Nagdiwang ang mga estudyante habang nagtabi sina Ye Chan, Li Yunxing at Mo Shoubei sa stage upang kunan ng litrato. Ngunit wala silang ideya na tahimik na nagtatalo na pala ang 3 sa itaas. Alam ni Ye Chan na walang ibang paraan upang makatakas kay Mo Shoubei at sa kanyang angkan. Tanging ang pagiging malakas lamang at ang pagharap mismo sa kanya ang makakalutas ng kanyang problema. Nakabalik na si Ye Chan sa kanilang bahay at niyakap siya ng kanyang nag-aalalang kapatid. Pinakita niya ang mga dalang regalo kay Yeyu. Naroon ang 3 monster blood, ang misteryosong likido at ang pinagmulang bato nito, ang pera at isang libro. Meron na siyang sapat na pera upang makakain sila ng maayos at sa pangmatrikula ng kanyang kapatid. Napansin ni Yeyu ang misteryosong likido kaya nagtanong ito. Hindi rin alam ni Ye Chan kaya bumili siya ng libro upang matukoy na ito. Nakita niya sa libro ang batong pinagmulan ng likido. Isa itong Terra Vein Stone at ang misteryosong likido ay Terra Core Elixir naman ang tawag. Meron itong kakayahang mapalakas ang cultivation ng mga mid-tier talents kapag nainom. Kaya pala napakalakas ng pseudo beast na nakaharap niya dahil sa elixir na iniinom. Binigay ni Yeyu ang bote ng elixir sa kanyang kuya upang gamitin na ito. Ngunit, hindi na ito kailangan ni Ye Chan at ibibigay na niya ito kay Yeyu upang lalo siyang lumakas. Nagulat si Yeyu sa sinabi ng kuya. Hindi pa kasi niya na-awaken ang kanyang talent kaya baka maaksaya lang ang elixir. Hindi rin alam ni Ye Chan ang resulta kapag iinumin ito ni Yeyu ngunit alam niya na lalakas ang cultivation nito. Nagmungkahi si Yeyu na ibenta na lang ang elixir at makakakuha pa sila ng maraming pera. Ngunit, habang nagsasalita ang kanyang kapatid ay biglang pinwersa ni Ye Chan na ibuka ang bibig ni Yeyu at pinainom ang elixir. Walang magawa ang kanyang kapatid at nalunok ang laman ng bote. Biglang lumabas ang enerhiya sa palibot ni Yeyu ngunit sa pagbukas ni Ye Chan sa kanyang status window ay ganun pa rin ang nakasulat. Low tier pa rin ang cultivation at hindi pa rin siya na-awaken. Nakaramdam na ng antok si Yeyu kaya pinatulog na siya ni Ye Chan. Nagtaka siya kung bakit hindi pa rin bumago ang kanyang level ngunit nagpa siyang hihintayin na lang baka naantala lang ang epekto. Habang binabantayan niya ang kanyang kapatid na natutulog, dumaloy ang isang malakas na aura kay Yeyu. Pagbukas ni Ye Chan sa status window ay napalitan na ng mid-tier level ang cultivation ng kanyang kapatid. Nasiyahan si Ye Chan sa resulta ng elixir. Kasama ang Rare Frost talent, sigurado siyang magiging malakas na martial warrior si Yeyu sa hinaharap. Pumasok siya sa kanyang kwarto at dinampot niya ang bote ng monster blood sa baylaklak. Nakakadiri pa rin ang lasa ng dugo pero sa pagkakataong ito ay maari na niyang samahan ng chichirya upang mabawasan ang nakakasukang pakiramdam. Biglang umapaw ang enerhiya sa katawan ni Ye Chan paggamit niya ng body training technique. Halos 8 beses pang lumakas ito kaysa dati. Kung ang dugo ng mid-rank na halimaw ay may ganitong epekto, posible niyang malampasan ang antas ng martial warrior sa isang buwan. Ngunit hindi sapat ang 2 bote ng monster blood na naiwan. Ano kaya ang pwede niyang gawin? Sa gitna ng kagubatan malapit sa akademya, nagme-meditate si Ye Chan nang biglang ginambala siya ni Zhang Bao. Humihingal itong nagbalita tungkol kay Mo Shoubei na naghahanda upang maging martial warrior. Kaya pala wala pang nangyaring atake sa buhay ni Ye Chan ay dahil nais mo nang abutin ni Mo Shoubei ang pagiging martial warrior level upang madali niya lang tapusin si Ye Chan. Bumalik sa pagkakaupo si Ye Chan dahil akala niya anong importanteng balita na ang hatid ni Zhang Bao. Hindi siya nag-alala dahil nasilip na niya ang status window ni Mo Shoubei noong panahon ng exam. Mid-tier din ang cultivation level niya kaya mga 1 buwan din ang aabutin niya upang maging martial warrior. Sobra ang pag-aalala ni Zhang Bao dahil alam nilang napakayaman ng pamilyang Mo at kaya nilang makakuha ng monster blood upang lalong lumakas. Kumpara kay Ye Chan na meron lamang 3 bote ng monster blood at naubos na niyang inumin ito. Inisip ni Ye Chan ang kanyang kalagayan. Ang natitira na lang sa kanya ay ang dugo ng pseudo beast na low rank. Kung gagamitin niya ito ay maari siyang umakyat sa advanced martial apprentice na level. Kulang pa rin upang maging ganap na martial warrior. Ngunit sa taglay niyang speed talent at sword talent, kampante siyang mapapantayan niya ang lakas ng isang martial warrior. Sa pamamahay ng pamilyang Mo, nabasag ng malakas na puwersa ang malaking pinto kung saan nagsasanay si Mo Shoubei. Lumabas siya sa kwarto na balot ng umaapaw na enerhiya. Binati siya ng kanyang alagad sa pag-abot ng antas ng martial warrior.
Dumating naman ang kanyang ama at binati siya. Pinagmalaki si Mo Shobei ng kanyang ama dahil sa pag-abot ng martial warrior level. Hinintay ni Mo Shobei ang kanyang ama na umalis upang kausapin ang kanyang alagad. Panahon na upang matupad ang kanyang hinihintay na paghihiganti kay Ye Chan. Nakalap na nila ang lahat ng impormasyon sa buhay ni Ye Chan. Madali na lang nila itong matatapos dahil ulila na siya at wala siyang koneksyon sa mga bigating tao. Dahil dito ay naisipan ni Mo Shobei na gumamit na lang ng Shadow Assassin upang patayin si Ye Chan. Kahit gumastos pa siya ng malaking pera basta't hindi madadawat ang pangalan ng pamilyang Mo ay walang problema. Samantala, sa gitna ng kagubatan ay patuloy pa rin ang pag-iinsayo ni Ye Chan. Lalong bumilis ang kanyang mga galaw at lumakas ang kanyang mga atake. Tumigil na siya nang parating na ang ulan at umuwi na. Habang naglalakad siya pauwi ay meron siyang napansin na nakabukas na status window sa taas ng poste ngunit hindi niya makita ang katawan ng may-ari. Nakita niya ang nilalaman nito. Ang nagmamay-ari ay si Likun na merong shadow talent at low-tier cultivation. Biglang nawala ang status window sa dating pwesto nito at naramdaman niyang merong papunta sa kanya galing sa itaas. Mabilis niyang sinangga ang atake ng di kilalang tao. Lumabas ang taong may-ari ng status window galing sa anyong anino. Balot ng itim at meron kakaibang espada, siya raw ang kikitil sa buhay ni Ye Chan. Naisip agad ni Ye Chan na kagagawa nito ni Mo Shobei. Ngunit nagtataka siya kung bakit kailangan pa niyang gumamit ng assassin gayong narating na niya ang martial warrior level. Mabilis na umatake ang assassin at inasinta ang likuran ni Ye Chan. Agad naman nasangga nito ang nakamamatay na saksak. Bihasa ang assassin sa paglaho kaya kampante itong hindi matutukoy ang kanyang lokasyon. Gamit ang kanyang speed talent, muling iniwasan ni Ye Chan ang kanyang atake. Nainip ang assassin dahil isang martial apprentice lamang ang kanyang kalaban ngunit magaling itong umilag. Sinubukang umatake ni Ye Chan ngunit agad namang naglaho ulit ang assassin. Sa gitna ng pagbuhos ng ulan, tahimik na nag-aabang na umataking muli ang assassin. Subalit, nabatid ni Ye Chan ang kinaroroonan ng kalaban sa kanyang likuran. Mabilis niyang hiniwa ang katawan ng assassin ngunit hindi pa ito natuluyan. Bumangon siya at nagtaka kung paano siya nakita ng isang martial apprentice. Sinagot siya ni Ye Chan na sasabihin lang niya kapag umamin ng assassin kung sino ang nagpadala sa kanya. Kinuha ng assassin ang pagkakataong iyon upang gamitin ang kanyang shadow blade technique. Sa bilis ng kidlat niyang reaksyon, agad na tumalon si Ye Chan patungo sa likod ng assassin at sinaksak ito. Muli siyang tinanong ni Ye Chan kung sino ang nagpadala sa kanya. Bago umamin ng assassin ay pinuri niya si Ye Chan bilang pinakamalakas na martial apprentice na nakaharap niya. At ang mga huling salitang lumabas sa bibig niya ay Mo Shobei. Tama ang hinala ni Ye Chan. Nilagay niya ang kanyang kamay sa bangkay ng assassin at kinopya ang talent nito. Akin na ngayon ang shadow talent mo. At dito nagtatapos ang part 2 ng storya ni Ye Chan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like and subscribe.